Jerusalem versus Kuse. Bagsak sa rematch itong kalaban ni Melvin Jerusalem. So bakbakan po ito sa titulo ng WBC minimum weight belt. So 105 pounds world title po ang pinag-uusapan dito. Maganda brother, alam to ng buong Pilipinas kung ano yung naganap sa bakbakang ito. Kaya kung naandyan ka brother, pakipindot yung like button, mag-comment ka kung taga saan ka, at pakishare ng video na to brother, for awareness sa mga nagaganap na kakaiba sa boxing. So pisahan natin dito sa early fight. Sino nga ba ang tunay na lamang sa bakbakang ito? Dahil yung fight na to brother, ginanap ito sa South Africa o hometown ng kanyang kalaban dito. So marami ang nagtataka bakit si Melvin Jerusalem naman yung champion, bakit siya pa yung dumayo. Yun po ang bukang bibig ng mga kapwa nating kababayan sa ngayon. Pero yung fight po kasi na yan para maganap, kinakailangan po ng matinding bidding in terms of fight purse. Ayan. Saan mas posibleng maganap yung fight ng fair? Pero ang problema, fair ba to? Panoorin natin. So medyo iba yung buhok dito ni Melvin Jerusalem. Siya po yung naka-gold trunks dyan. Kung mapapansin natin, hindi yan usual na buhok ni Melvin Jerusalem dahil naka-braids po dito si Melvin Jerusalem. Actually, maganda yung ring generalship dito ni Melvin Jerusalem, no? Inaabangan din siya dito ni Kuse, brother. Parang gusto niya ng puntos. Matangkad pala tong si Kuse. Nga pala brother, nagkaroon na ng first match to Panalo po dun si Melvin Jerusalem. So this one is rematch. Alam nyo, konting trivia lang sa braids na hairstyle ni Melvin Jerusalem. Alam nyo po, bagamat maangas siya tignan, yung buhok na ganyan, may factor naman din sa fight yan kasi parang pataas yung fight mentality mo. Mukha kang mabangis. Pero makati po yan sa ulo, mga brother Na-try ko na po yung mag-braids. Siguro mga isang araw, 2 araw, tinanggal ko agad, pangatlong araw dahil sobrang kati po niyan. So, ang iniisip ko lang, pwedeng naging factor din yung buhok ni Melvin Jerusalem dito sa fight na to. Kung bakit naging controversial to. Sa akin lang naman yun pananaw ko lang yun. Kasi marami akong varieties na tinitignan. Mga insights na tulad yun dati si Pacquiao nung lumalaban, di ba? Dahil sa medyas na nagka-problema, ganoon Pero dito kasi, ang pinaka big factor talaga dito is sa hometown ng kalaban ginanap yung fight. Bagamat si Melvin Jerusalem yung WBC champion. Nakakalungkot lang dahil ganun yung naging setup natin, na kung ako lang may pera, for example, negosyante. Maganda, hometown, sa Pilipinas na lang to ginanap itong fight nila. Sang-ayon ka ba doon sa akin, brother? Na dapat sa Pilipinas to ginanap. Kahit hindi kataasan yung fight purse, kasi importante pa rin yung belt The more na hawak mo yung WBC belt mo, mas marami kang opportunity sa mga big opponent o big fight. Tulad nung Taduran or Collazo fight. Pero ang tanong, brother, fair ba yung naging bakbakang ito? Sino ba ang tunay na lamang? Yan ang ating inaalam dito. Nga pala brother, taga saan ka ba? Sinusuportahan mo ba si Melvin Jerusalem? Ako kasi brother, napakaganda ng personality ng taong ito. Nakakausap ko to sa interview. Diba? Napakasarap kausap. Pero sa fight na to, natatamaan ng solid punches ni Melvin itong si Kuse. I don't think na
nado-dominate, may nakaka-dominate ng fight. Kasi medyo match nga eh, ano? Hindi naman ganun ka-clear. At syempre, ang may kailangan ditong umusad ng suntok eh yung Kuse. Dahil yan pong South African fighter na yan, eh siya po ang challenger. Meaning to say, dapat siya yung nag-i-initiate nung nice punches combination by Melvin Jerusalem. Yan na naman yung mga kanan ni Melvin. Kaya lang, merong matinding cut si Melvin sa kanyang left eye. Ano, medyo namamaga. Actually, in terms of quality of punches, siguro mas mas convincing yung laro dito ni Melvin, no? Kaya sa dulo ng video, masasagot natin yung kaganapan kung ano bang naganap dito. Kasi no-observe natin yung kapwa boksingero. Sino ba yung sa tingin mo, brother? Lamang. Medyo close fight no? Hindi naman nagkakatamaan ng sobra. Pero mas convincing lang yung mga punches na pinapakawalan ni Melvin Jerusalem. Kasi yung suntok ng kanyang dito kalaban, suntok takbo Kumbaga pinapakawalang suntok ng kalaban, hindi to dominate the fight. Puntos. So nakikita natin yung pattern, no? Hometown crowd. Tapos puntos ka lang. Kaya po pag nilagay sa ibang place yung fight, brother, sobrang delikado. Pero ang tanong lang, anong magagawa dito ni Melvin? Dahil nga napabagsak to ni Melvin Jerusalem, di ba? So ngayon, ang inaalam natin, ano yung naganap sa fight? Importante yun sa mga Pilipino, sa mga upcoming boxers ng Pilipinas. Importante marunong tayo magtanggol ng mga fighter natin. Kaya ako nilabas ko pa rin tong video na to kasi awareness, no? Ano ba naganap doon? So may basag ng konti si Melvin sa kanyang left eye. Tumatama doon yung suntok ni Melvin. Although mahirap talagang kalaban yung opponent niya. Matangkad, southpaw. Mahirap po kalaban ng southpaw Pero at the same time matangkad. Tapos dayo ka pa. Kita nyo yung hirap na dadanasin dito ni Melvin. Pero hindi ko nga expected na mapapabagsak niya diba? Pero napabagsak niya. Anong napapansin mo sa fight, brother? Tingin mo ba na do-dominate ng South African? Napapayuko doon yung South African pero may headbutt ata, no? Isa rin yan. Hometown crowd na nga ng kalaban, may headbutt pa. Diba? Napakadaming distraction kay Melvin. Kaya ako mas gusto ko pa yung ni Pacquiao dati, no? Yung buhok ni Manny Pacquiao. Baka kimpi lang tas maangas. Ganun lang. Pero kasi yung ganitong hairstyle, brother, hindi siya sang-ayon sa Pilipinas Maintindihan niyo ako pag nagpa-braids kayo. Malalaman niyo yung hirap. Ito kasi yung mga ibang hindi nakikita ng mga viewers, no? Bakit natalo? Bakit ganyan? Bakit nanalo si Melvin? Paano niya napabagsak? Yung ganun. Bakit nahirapan? Ganun. Maganda inuusisa natin yun. Nice! Pero actually parehas naman sila, hindi convincing yung laro na talagang tinatamaan ng solid. Pero dahil napabagsak ni Melvin, nagiging effective unti-unti. Itong si Melvin Jerusalem. Timing and counter. Kahinaan talaga ng southpaw yung right straight, Actually, distance ang priority ng kanyang kalaban dito. Distance, punches, accuracy, jab.
tsaka balance, no? While Melvin Jerusalem, combination and counter. So may magandang backpedal din dito si Melvin, which is masasabi nating malaking kalamangan niya dito. Yun, hindi tumatama yung suntok ng Kuse kasi nga may footwork eh. So napayakap doon si Melvin Jerusalem. Ooh! Actually, unti-unti ko nako-consider yung laro dito ni Melvin, ha. Oh, yun oh. Ilang beses niyang nasasaktan yung Kuse, di ba? Bugbog na rin eh, oh. Tingnan niyo yung timing, brother. Ako walang bias, sabi ko kanina, medyo delikado, no? Pero ngayon, nakakabawi at nagiging convincing. Yung laro dito ni Melvin, ayan oh. Kita niyo naman, brother, yung laro ng Kuse. Hindi naman tumatama, hindi naman siya champion. And at the same time, wala naman tayong convincingly na favor sa kanya na nakikita. In terms of punches. Meaning to say, walang kakaiba kay Kuse, no? Maganda lang yung kanyang height. And then yung kanyang stance na southpaw. Pero dito lamang si Melvin eh. Oh. Maganda yung ginagawa ni Melvin na pag gusto nang umatake ng Kuse, nagki-clinch. Ayan oh. Kitang-kita kung sino lamang dun eh. Palitan. Pag tinignan mo, mukhang dehado si Melvin kasi duguan eh. Di ba? Ayan oh. Pero ang pinapanood ba natin, di ba boxing pinapanood natin? So titignan natin yung punches, hindi yung itsura. So ito. Ayan na naman si Melvin Jerusalem, trying to maintain his balance while Kuse trying to initiate offense. So nagiging chess match ng konti. Ang ginagawa dito ni Melvin, timing counter, backpedal. Yan ang totoong champion, di ba? Oh, tinatakbuhan ni Melvin? Hindi, mukha niyang nilalaro, di ba? Tsaka tinatimingan, parang Inoue nga eh. Oh, ayan oh, mukha bang tinatakbuhan ni Melvin? Hindi. Tsaka siya ang champion dito. Sino ang dapat ma-pressure? Yung kalaban, di ba? Ganun lang ang logic dito eh. Pero ang hiling ko lang sa mga kapwa nating bigating negosyante naman sa Pilipinas, sana wag natin pabayaan yung mga world champion natin, brother. Kumbaga yung pera nandyan eh. Pero ang world title, brother, napakahirap yan. Kagilapin. Lalo ngayon, ilan lang yung world champion natin sa Pilipinas, di ba? So, sana yan. Tulad nila Chavit Singson, di ba? Kasi kulang tayo sa suporta sa Pilipino eh. Tulad yan, baka hindi mo pa na-share tong video, hindi mo pa na-like. Paano aabot sa kanila yung video na to? Di ba? O yan, brother, lamang pa rin si Melvin kahit sa mong angulo tignan. Maganda yung ginagawa ni Melvin Jerusalem dito. Backpedal, then counter. Ayun oh, kita nyo, nawawala sa kanyang equilibrium yung kalaban. And pinagmumukha niyang brother. Oh, tingnan nyo yung laro. Yan ba yung mukhang duwag? Yung laro ni Melvin, di ba? Tingnan nyo, oh, sino yung nagmumukhang aso? Oh, di ba? Hindi ko alam paano hinuhusgahan to ng judge sa Africa eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, brother, i-share nyo yung video na to. Mag-comment ka dyan para awareness. Ano yung nagaganap ngayon sa boxing? Baka wag natin pabayaan yung ganitong kalakaran sa boxing.
Kung may magagawa tayo, gawin natin, brother. No? Ayan, brother. Papalapit na ng papalapit sa katapusan. Pero tatanungin kita, real talk. Sino ang nakita mong lamang doon? Sino ang napansin mong lamang? Ako, I will go, hindi sa pagiging bias, Melvin Jerusalem. Kasi yung atake ng Kusi, hindi consistent. No? Paano siya lumalamang ba dito? Siya yung takbo ng takbo, habol lang habol. Hindi naman tumatama. At the same time, ginagawa ni Melvin, siya yung nag-i-initiate nung kumbaga, he is the boss in terms of positioning. Ayan, no? Yung Kusi, wala hindi challenger yung itsura hindi naman siya yung champion. Diba? Yung laro dito ni Melvin, suntok, abang. Tapos, backpedal. Timing. Kita nyo, brother. Yung sasabi natin. Wala sa wala. Hindi ka mako-convince na ang champion dito is si Kusi. Hindi tingnan nyo. Ayan di ba? Paano nakalamang si Kusi dun? Di ba? Hindi tumatama. Brother, ikalat natin tong video na to. Para man lang umabot man lang to sa mga mga negosyante ng Pilipinas na yung wala nang paglagay yung pera na sana karangalan naman ng Pilipinas tong si Melvin Jerusalem na hawakan, diba? Or masuportahan. Sana masuportahan, brother. Kasi may galing may talento. Yun nga lang, brother, talagang South Africa yung tingnan nyo. Kaya kita nyo ba? Sa mga palitan nila, lamang na lamang si Melvin Although tumatama ng konti yung jab ni Kusi. Pero ang laging may last say, si Melvin. Mahirap talaga, brother, pag ikaw yung dumadayo, no? Mukha ng desperado. Mukha bang champion yung laro or cool yung laro ng Kusi? Mukhang desperate di ba? Kung marunong ka tumingin ng laban, mukhang desperate yung Kusi. Kainitan to ng mga rounds dapat nagpapakisiklab ka rito ayan di ba? Ano bang insights mo sa fight na to, brother? Ano ang masasabi mo na dapat ganito, dapat ganyan? Comment ka. Importante yung boses mo dito kung hindi ka naman hindi ka naman abuso sa mga fighter, hindi ka naman nang mamaliit, hindi ka nang babash. Comment ka dyan. Ikaw yung kailangan natin ngayon. So paulit-ulit ganoon yung nangyayari, no? Wala namang something nakakaiba. Ito lang masasabi ko, name-maintain ni Melvin Jerusalem yung good positioning ng kanyang pagiging champion. Kasi unang-una, hindi naman mukhang challenge ng Kusi itong si Melvin. Mukha bang, tingin nyo ba mukhang bugbog si Melvin? May dugo, sa mukha. Pero dito ba yan, kita nyo ba? Hindi nga mukhang nag-challenger So observe pa natin nung walang voice over. Sa dulo magko-comment tayo ito. I-observe lang natin para lang malinis.
So ito, nagiging aggressive na yung Kuse. At nakaabang si Melvin Jerusalem. Ayan, brother. Mukhang may takot na. Yun ang sinasabi natin. May timing at ang tagal pang bilangan. Brother, kumbaga natapos ka ng umihi, wala pa rin, binibilangan pa rin. Tingnan nyo, ilang segundo na yan. Ayan ang problema sa South Africa. Hindi marunong magbilang yung referee. Ito. Kita nyo, mas umangas nga si Melvin eh. Diba? Kahit duguan, parang Pacquiao eh, no? Kaya no. So yan na yung ating insights, brother, na napabagsak pa ni Melvin Jerusalem itong kalaban. So mag-comment ka dyan, ano yung nakikita mo na sino ba yung lamang sa'yo dito? Payag ka ba sa ganitong uri ng fight na nagaganap sa Pilipinas? Sa mga world champion ng Pilipinas? Actually, masarap manood ng boxing. Lalo na kung patas yung hatol, patas yung usapan, di ba? Patas yung venue. Ito kasi hometown crowd kasi nung kalaban eh. Sa mata ko, hindi naging paano naging champion to? Di ba? Yun ang inisip ko, paano naging world champion to? So nalalapit na yung matapos tong fight na to. Kailangan natin ng real talk insights mo dito, brother. Kung boxing lang, fair square, sino sa tingin mo talaga ang legit na lamang dito? Tingin mo ba na outbox ni Kuse, itong ating world champion? Magayong mukha ng Kuse, oh. Nagmukha ng tama raw yung mukha eh. While Melvin Jerusalem, mas lalo siyang umangas nung siya naging bloody. Yung mukha niya, di ba? Mukhang, ito nyo, oh. Although we give credit naman din kay Kuse na tumatama yung mga jab, pero dito kasi kinakain na lang ni Melvin yung jab eh, yung mga suntok ni Kuse. Ayan, kita nyo. Sino lamang doon? Sino mukhang dito, brother? Champion. Ang insights ko kasi dito, brother, sino yung nanatiling leon sa laban? After the fight, sino yung mukhang leon pa rin? Tingin nyo ba itong si Kuse mukha pa rin leon? Mukha pa rin hari? Ang mukhang warrior dito si Melvin. Di ba? Convinced ba yung mga patamang ganun ni Kuse? I don't think so. Kasi unang-una, siya yung challenger. Hindi enough yung ganun lang. Hindi enough yung tatama ka lang ng isa, dalawa. Diba? Maganda yung fight kung fair na huhusgahan to. Healthy to sa boxing. Kaya lang ganito eh. Yun na yun, brother. Ang babaw naman ng kaligayahan ng mga Aprikano. Kumbaga big, na yun? Big slugfest na sa kanila yun. Ito, malapit na, brother, magtapos ha. Para sa akin dito, panalo sa akin dito si Melvin Jerusalem. Sabi natin close decision, sabi natin split decision or majority, o pinakamalapit-lapit, draw na lang sana eh. No? Kaya lang hindi ganun eh. Hindi ganun yung naging tema ng fight. No? Talo po, ito na, sabihin na natin ha, talo si Melvin Jerusalem by decision. Yan po ang masakit na katotohanan, no? Ayan. So natapos yung fight. Anong masasabi mo sa fight na to? 116-112, 116-112, 115-113. Yun yung unang score sa kanila dati, no? Pero dito, brother, decision po, panalo itong si Kuse. Anak ka ng toko, ah. Panalo po itong si Kuse. So, sangayon ka ba doon? Mag-comment ka dyan, brother, at mabuhay ka. Kalat natin itong video para aware yung mga negosyante na dapat suportahan to si Melvin, o yung mga world champion dapat hindi na sa South Africa, ilang beses na tayo natalo dito eh. Mag-ingat ka palagi.